Hi kids! Mag-start na tano sa ito ang first na to nga subject to discuss. Okay? So I'll be discussing first quarter module 1 science. And then sa other videos, I will be also explaining math. So mag-focus lang ko anang duha, science and math. Hi! This is Teacher Des with my partner Joe Labs, and I am here to explain and discuss DepEd Grade 5 modules. Please share, like, and subscribe, and hit the notification button for more videos to come. Bye-bye! Hello mga kids! Hi! So before ta mag-start sa lesson, before ko mag-start, ako sang i-explain sa inyo ha kids ha, ang mga icons nga inyong makitaan sa module. Okay, siguro mag-wonder mo, labi na kay mga first timer taan tanan. Mag-wonder mo, unsa kay nasa sulod sa module? Is it like a textbook or unsa bay nawong ka niya? Unsa ba kay sura niya, no? So there are icons nga gipangbutang din ha for you to know kung unsa ang mga sulod sa module. So, first icon nga makita ninyo is kini siya nga klase sa icon. Ang nakabutang dala, what I need to know. So, ang nakasulod din na sa what I need to know is ang objective sa unsay gusto na, unsay inyuhang dapat nga i-learn nga lesson out from this module. So, what I need to know, dana makalist na yung mga objectives nga makasulat dara. So, those are the objectives nga inyuhang makatunan later after ninyo mahuman ang usa ka lesson. So, mga objectives na siya. Next dayon nga icon na din ang next nga icon niya ana is what I know. Kana pong what I know is set of activities. It's an assessment para ma-check katong mga prior ninyo nga knowledge related to this topic. So, unsa itong mga na-learn ninyo nga lessons from your previous nga grade. So, for example, kung grade 5 ka, unsa itong mga lessons nga na-learn mo sa grade 4, that is related to the new lesson that you will learn. Kung grade 3 sad ka, katong grade 2 ni mga lessons. So on and so forth. Ano, no? So, ang next na sa din nga icon is what's in nga icon. Kini siya nga icon ang what's in. This will introduce, not exactly introduce. This will kanang review of your lesson. Review sa na lesson. So, example, kung lesson 2 na ta, unsa tong lesson 1 nato. So, mura nga na siya, i-review tong lesson 1. So, na mga activities nga i-review ka, unsa tong past lesson nato. And the next dayon nga icon is what's new. Kining what's new, this introduces the new lesson. So, na din mo pasok ang maginahinay na din siya og introduce sa bago nga lesson. So, for example, kung atong lesson nato is about useful material. So, i-introduce na dayon ang unsa ang magnanay transition from the old lesson to the new lesson. So, there's an introduction. And then, next dayon nga icon is this one. What is it? Ang what is it nga icon is the discussion. Okay? Discussion na siya sa lesson for that module. So, ang teacher, kaya wala na may teacher mag-discuss mo nang naako karon para mag-help out o discuss sa uban. So, focus lang ko og duha ka subject to discuss. So, na-discussion dayon. After sa discussion, ang next na din nga icon is what is more. Ang what is more nga icon, danha na din ang activity nga mo pasok. So, it's either mag-answer mo, mag-draw mo, or mag-enumerate baka mo. So, those are the activities nga inyong i-expect nga buhaton ninyo after ma-discuss ang lesson. Okay? So, next dayon, ana, is what I have learned. So, what I have learned, muna din na siya ang mga, kumbaga, test nato, mga assessment nato kung unsa na ang inyong sabtan or unsa inyong na-learn out from the activities, out from the discussion, out from reading the discussion. So, mag-answer na din mo unsa inyong na-learn. So, that's it, no?
Ang next dayon is what I can do. Ang kanang what I can do, children, is an application unsa ba inyong pwede mabuhat in the real life scenario. So kanang magawas na mo sa school, unsa ba magamit ba na ninyo? So nagi po yung mga activities ana for that para mahibaw-an ninyo. And then na po yung mga other activities dayon nga makitan sa module na ay gitawag na to post-assessment test o for us sa mga teachers na ay gitawag nga atong gitawag na to og answer key. So, para na po na sa among mga teachers. So, ang sulod sa module. So, kamo, kasagaraan sa inyo, tama na sa post-assessment test. So, hi! This is Teacher Dets with my partner, Jolaps. And I am here once again to explain our new lesson, which is Lesson 3 of Module 1 in Science, which is the physical properties of matter. Now, before na ko i-explain sa inyo kung unsa tong mga physical properties of matter, ako sang i-recap sa inyo or i-explain, pahinumdum sa inyo kung unsa to ang matter. So, ang matter, children, always remember, matter is anything that occupies space, meaning gi-occupy niya ang lugar sa usa ka butang, and it occupies space and has mass, na siya'y kabugaton. Okay, so muna inyong timanan. And then, remember also nga ang matter has 3 states, solid, liquid, and gas. So, timanan gito ninyo ang tulo. Nga once solid ba na siya, liquid ba na siya, gas ba na siya, matter gyapo na But today, ang akong i-focus sa akong discussion is the physical properties. And always remember, napoy duha ka properties ang matter, physical and chemical. So, mag-focus lang ta sa physical. Mag-explain gyapon ko sa chemical in the next mga videos siguro to come. So, dito sa physical properties of matter. Moingon ganita kids, og physical properties of matter, atong i-remember nga mo ni siya ang mga properties sa matter or muni ang gi-possess or naangkon sa usa ka matter nga pwede nato makit-an, or pwede nato siya ma-observe or anything nga pwede nato mahikap. Okay, so that's the physical properties of matter, which dili siya pwede basta-basta lang nga mausab or naay changes sa iyahang composition kay physical properties man siya. Now, what are these physical properties of matter? Okay, so muna akong tagsa-tagsaon. Mga physical properties, ngayon gani ka og hardness. Muna ang first property, physical property of matter. Hardness, children. When you say hardness, this is the ability of a material to resist pressure that may cause deformation or change in its shape. Meaning, kini nga mga materials bisag unsay buhaton sa ilaha nga pressure, dukdukon ba sila, kanang sipa-sipaon na baka nimo, lataon nimo, or unsa baka imong buhaton, wala joy ma-change sa iya tungod kay gahi man siya, hard, from the word hard. Hardness means gahi siya. And one of the ang hardest nga matter nga atong nahibalan is what we call diamonds. Kining diamonds, children, gagamiton pa ganini sa uban para mag-cut sa mga other materials like glass. Gagamiton ang diamond to cut glasses. Kaya nga naman, ana siya ka-hard. Nga dili siya basta-basta mausab ang iyahang physical composition. Muna ang isa sa example kining diamond, muna isa sa mga examples sa hard nga mga materials. So, hardness is the physical property of material nga dili siya basta-basta mausab bisan pa og naay pressure, dukduko naman ka siya, dili mausab ang iyahang physical composition kay gahi man siya. Munang hardness. Another example sa hardness, we have metal, puthaw, and we also have wood, kanang kahoy. These are materials nga possessed og hard. Munang ang atong gahimuon nga bangko, di ba, usahay made of metal, na mga bangko nga metal siya, napoy mga bangko nga kahoy, and then napoy mga bangko nga plastic, pero dili gani kayo ligon ang plastic. Ang mas ligon jud kahoy or metal. Muna ang ginahimo nga
kanang lingkuranan like sa classroom na atay gitawag og desk katong sa unang panahon desk pa hantud karon dili pa gyud gapon maguba kay ngan man hard man siya napoy ginahimo nila nga kanang bangko nga armchair kahoy gapon nagigamit pero ang mga bag-o karon nga model sa armchair sa school kay ang ginagamit plastic naman katong metal na uban gisagulan nag metal pero mula gina those are examples of materials or those are example of matter nga nagpossess og hardness nga property. Ang first nga physical property of matter, hardness. Ikaduha nga property of matter is brittleness. Brittleness is the ability of solid materials that when subjected to high pressure or stress, they tend to crumble or break easily. So, brittleness, muna siya ang ability sa material, muna ang physical property of materials nga kung ato siyang dukdukon or kung ato siyang pigaon or kumuton, ma-break siya easily or kanang broken siya, madali siya madugmok, dali siya mabuak. Okay? So, muna siya ang gitawag nato og brittleness. Example sa brittleness children is chalk. Kanang chalk sa tong classroom. Kanang chalk sa tong classroom, kung imo nang dukdukon, unsay may tabo sa iya, may powder siya, di ba? Mapino siya or ma-break siya easily. Sa pagyod, another example, kanang mga glasses or baso nga mabuak. Kung mahulog na siya, unsay may tabo, di ba? Mabuak siya, mapino siya. So mo nang example sa mga brittle nga mga klase sa materials or brittle nga klase sa matter. Another example, kanang samin. Kung ang samin, mahulog siya sa gisabitan sa atong mama or ikaw ba kayo nakahulog ana unsay may tabo sa samin, di ba? It will break easily. Dali ra siya mabuak. So, kana nga klase sa physical property of matter nga dali mabuak, gitawag nato na siya og brittleness. Kay dali ra siya madugmok, dali ra siya ma-powder, dali ra siya mabuak. Brittle, munang brittle ang tawag sa iyaha. Brittleness ang tawag ana nga physical properties sa kato nga mga materials nga akong gipang mention. Ikatulo nga property of matter ang gitawag nato og flexibility. Flexibility is the ability of a material to be bent without breaking. So, ability sa materials nga bisan pa og imuha siyang pilo-piloon dili gyud siya mabuak. So, one of the examples sa children sa mga ingana nga klase sa material is kanang gitawag nato og plastic ruler. Di ba? Kabantay mo children kung naamoy ruler sa inyong balay nga plastic, di ba? Usahay ato na siyang ana-anaon, bawugon pero dili gid siya mabuak. Gawas atong plastic napoy klase sa plastic nga dili gid siya mabend nga klase sa ruler. Pero napoy mga ruler nga pwede nato siya pilo-piloon. What else? Kanang mga plastic cellophane. Plastic cellophane. Kung magpalit atong mama, usahay, ato man na siyang pikuon. Kanang gina-cover sa ato ang mga books or notebooks. Di ba? Ma-flex siya. Pwede siya mapilo nga dili siya mabuak. So, muna siya ang gitawag nato og flexibility. Okay, children? Muna ang mga butang nga kanang ang flexibility muna ang property, ang physical property sa usa ka butang nga bisag unsaon nimo og pilo-pilo or imo baka siyang kumuton, or unsa baka imong buhaton nga pressure sa iya, dili siya mabuak. Okay? So, muna ikatulo nga physical property of matter. Okay? Ang ikaupat nga physical property of matter is what we call elasticity. Okay? Elasticity is the ability of a material to be stretched and to return to its original form. Okay? So, when you say kanang elasticity mo ni ang mga materials nga bisan og imo siyang binat-binaton mobalik siya sa iyang original nga composition or mobalik siya sa iyang original nga form. Okay, sorry, dili composition ko dili form, mobalik siya sa iyang original nga porma. Example ana mga children kanang atong lastiko, di ba kanang mga rubber bands nga ingani or kanang mga lastiko nga gagamiton magbugkos. Ato siyang inat-inaton mo ng elasticity. Pwede siya mainat pero mobalik siya sa iyang original nga form. So example lagi ana kanatong gitawag nga
mga lastiko nga gibinat nato pero mubalik gyud gihapon siya. Another example sa mga elastic nga mga materials, kanang mga materials nga pwede mabinat. Another example ana kining gitawag nato og garter. Okay, garter sa ato ang mga shorts, garter sa ato mga underwear nga binato na to siya pero mubalik gyapon siya sa iyang original form. So elastic siya kumbaga, mabinat-binat siya. Always remember children, kanang timan-in ninyo ha, ang materials nga elastic o flexibility lahi inda siya ha. Ang flexibility katong pwede siya nga pilo-pilo pero dili siya pwede mabinat. Okay, mo na inyong timan-an kay basing maglibog mo sa duha. Kung mayon gani ka og flexibility, mo nang physical property sa materials nga pwede nimo siya mapilo, mabend lang nimo siya, pero dili nimo siya pwede binat. Okay? So, like, for example, katulad akong gingon sa inyo, plastic nga ruler. Pwede siya mapilo, pero dili siya pwede binat. Ang elasticity na po children is pwede siya nimo mapilo, kay elastic man siya, at the same time, pwede pa gid nimo siya mabinat. Okay? Kay kung elastic ka, syempre mabinat nimo, mapilo nimo, pwede siya flexible, pwede siya elastic eh. Mabinat man. Pero ang flexible nga mga materials, diara gid siya sa flexibility. Dili na nimo siya pwede nga mabinat pa. Pero ang mga elastic nga materials like rubber band, garter, sa pa kanang goma, kanang ginahikot sa silig, tikog sa atong mama, mga elastic na sila, mabinat-binat at the same time pwede din siya mabalik sa iyang original form. So, muna yung timanan kids, elastic and flexibility. Muto ikaupat. Ikalima nga kanang properties, physical properties of matter is what we call conductivity. Conductivity is the ability of a material to allow heat and electricity to pass through it. Okay, so conductivity. Conductivity, muna siya ang property of matter nga iyang i-allow ang kuryente nga moagi sa iyaha. One example of that is kanang copper wire. Kanang sulod sa kanang mga wires sa atong balay. Kanang wires sa atong balay, gi-coat na siya og plastic. Kung makabantay mo, naa siya plastic nga nakabalot sa iyaha kay mga insulators man na sila para dili ta makurintihan. Ang sulod ana dayon nga katong mga burunsi sa ato ang terminology nato burunsi or copper wire, ang sulod niya ana nga burunsi or katong copper wire mao na siya ang material nga nagpossess og conductivity, meaning pwede niya ipaagi ang kuryente. Munang mahitabo nga kung ma-open na gani ang wire denay kuryente, pwede ka makurintihan. Kay nga naman, wala naman itong nakabalot nga plastic sa iya or wala na may insulator. So munang careful gud ta kung panaglitan na ay mga wire nato nga nanay paksi or nagisi na siya nga wire, kinahanglan nga butangan na siya og electrical tape, something nga kanang mag-insulate sa iyaha aron dili mo agi ang kuryente, di ta makurintihan. So, muna yung timan-an kids. Moingon ganita children og conductivity. These are materials nga mo allow siya nga moagi ang kuryente. Another one, metal. Kanang mga puthaw. Kanang mga puthaw kids, kung pananglitan na ay kuryente, then ang puthaw nakasandig dito sa kuryente, then mahawidan nimo ang puthaw, makurintihan gyud gihapon ka kids. Nga naman, kay ang kanang puthaw, conductors man sila. Timanan yun nato na kids nga careful ta maghandle ana labi na og kanang naay kuryente kay kana sila nga mga klase sa materials muna ang mga materials nga mo allow sa kuryente nga moagi. Okay? So timan nito ha ang that's another physical properties of matter kanang gitawag nato og conductivity. These are the materials nga mo allow sa kuryente nga moagi sa ilaha. Okay? So next physical properties of matter is what we call malleability. Okay? Malleability children is the ability of a material to be formed into different shapes. So, ngayon gani ka og malleable children, muna pud sad ni ang mga materials nga kanang pwede nimo siya i-form sa lain nga shape or lain nga porma. So, tagantang mo ang example ani kids. Kining gitawag nato og
taklob or soft drink nga mga crown, taklob sa soft drinks. Di ba kabantay mo kung mamasko ta unsa atong gabuhaton? Ato siyang pion para ma-flat siya, then imo na nato siya og kanang gamiton din nato siya kung mamasko ta, kling nato mo atong gagamiton, di ba? Kabantay mo nga naman, pwede man nato siya malleable man siya, pwede siya nga kanang ma-form into another shape. Another example sa mga malleable nga materials, kanang gitawag nato og gold. Okay? Gold are also malleable. Nga naman, kabantay mo sa singsing, gold, mo man na siyang gagamiton para maghimo og singsing. Nga naman, kay malleable man sila, pwede sila ma-form into another shape. Na ay mga gold nga gihimo og singsing, na ay mga gold nga gihimo og necklace, na apoy mga gold nga gihimo og bracelet, di ba? Nga naman, kay malleable man ang gold. Meaning, kini siya nga mga materials, kini siya nga mga matter, nag-possess sila sa ability nga pwede siya himuon into another shape or pwede siya ma-form into another object or another shape niya. Muna siya ang gitawag na to og malleable or malleability. So, malleability, remember kids, muna ang property sa matter nga pwede nimo siya i-shape, i-form nimo into another shapes. So, unsa pa gyud laing example sa mga mga kanang malleable nga materials, like for example silver or aluminum. So, kini sila nga mga materials mo na siya ang gagamiton into another shape, like kining aluminum. Kasagara mo ning gahimuon nga sudlan nagtubig, unsa pa gyud nga mga form. Jeep, gagamitan og aluminum, metal, nagihapon na siya para maka-create og another shape. So, muna inyong timan-an kids nga kana nga property or kana nga physical property of matter, ang malleability is the ability to be formed into another or different shapes. Okay, next nga property of matter is what we call ductility. Okay, ductility, children, is the ability of a material to be drawn into thin wires. So, mo ni siya ang ako pag-iingon sa inyo kaganina, ang example na to aning pwede mahimo into thin wires katong mga electrical wire nato, katong mga wire nga gagamiton nato sa atong appliances. Di ba kabantay mo na ay wire nga baga, na apoy wire nga nipis. Kay nga naman, mo na siya ang gitawag nato og ductility, the ability of that material to be drawn into thin wires. Kanang pwede siya nimo gamayon ug mayo, panipison ug mayo para mahimo na pud siya gamay nga wire. So mora na inyong timan-an na ay wire nga dagko, na ay wire nga sakto-sakto lang, na apoy wire nga gagmay, tungod kay kini nga mga materials, kini nga matter kanang gigamit sa ilahaan ng dagko, medium and small wires, mo nang nagpossess og gitawag nato og ductility, kay pwede siya magagmay, ma-drawn into thin wires. Okay kids, timan ito ninyo ha. And last physical property of matter is what we call porosity. Kanang porosity, children, porosity is the ability of a material to absorb liquid well. Iyahang suyupon ang liquid. Now, example ana is what we call sponge. Kabantay mo, ang sponge mo nang gagamiton kung magugas ta og plato. And muna siya, di ba, bula kay siya. Dayon, usahay pod, ato siyang gagamiton para sunupon niya ang water. So, kanang mga materials nga, musunop og water or musunop og liquid, dili lang water, pwede po tuyo, basta liquid lang. Kanang nga material, basta makasunop siya og mga liquid nga mga matter. Meaning to say, that material possesses porosity, or meaning, naa siya'y porosity, naa siya'y ability nga mo absorb og liquid. Do you understand, children? Another example, kung mayabo ang tubig sa atong balay, unsay gabuhaton nato, gakuha ta og trapo, gakuha ta og mga rags, nga naman, kini nga mga klase sa materials, they possesses
porosity, meaning mag-absorb siya iyahang suyupon ang mga liquid. Okay, children? Another example sa mga materials nga gasuyop. Another example, mga foam or mga paper, newspaper, kung wala, or tissue paper, di ba? Kung walay foam, walay trapo, di ba? Kung natin mga old newspapers dara or mga paper, pwede na to siya ibutang and then maka-absorb na dayon siya. Okay? So, that's it, kids. Remember to nga kato siya nga klase sa property kanang gasuyop ug liquid muna atong gitawag og porosity. So, mura to children ang mga physical properties of matter. So, timan ito ninyo ha. In this lesson, mo to siya tanan. Okay, akong i-recap sa inyo ha. We have hardness. Muni ang ability sa matter nga kanang gahi siya. So, dili siya nimo basta-basta ma-deform or dili siya basta-basta mahimo into another shape. Kay hard man siya. And then, ang example aning hardness mo tong puthaw, pwede bato, pwede wood, pwede diamond. Okay, so that's hardness nga property. Kaduha nga property of matter is ang atong gitawag nga brittleness. Ang brittleness, children, timan-in ninyo, muni siya ang katong dali ra siya mabuak or dali ra siya mapino or dali ra siya mapulpog like chalk, mirror, glass, baso nga glass, kana sila, pwede siya mabuak, dali ra siya mabuak kung mahulog, mabuak dayon, mga ceramic materials. Okay? Muna ikaduha nga property, ikatulo nga property of matter is what we call flexibility. Ang flexibility is muni siya ang ability sa material nga pwede nimo siya mapilo-pilo, mabend. Okay, munang flexible siya like sa tong lawas, pwede na siya mabend na to tong lawas. So flexible. Diba humok, mga ni kala humok kasi lawas bay kanang mga gymnast, humok kay lawas kay nga naman flexible man ang ilang lawas. So munang flexibility. Ikatulong nga ikaupat nga property of matter is atong gitawag og elasticity. Kanang elasticity muna siya ang property sa matter nga pwede mabinat pero mobalik lang siya sa iyang original form sama sa lastiko, goma, unsa pa, garter, kana sila pwede nimo siya mabinat and then mobalik siya sa iyahang original nga shape or original nga form. Another example, another property dayon is what we call conductivity. Kanang conductivity, mo to siya ang ability sa matter nga mo allow or mutugot siya nga ang kuryente mo agi sa iyaha. Okay, so like metal and kanang bronze or copper wire, they allow electricity to pass through, meaning they are conductors of electricity. And those materials kay conductors man sila of electricity, those materials possesses conductivity, the ability to allow electricity to pass through. Next dayon is what we call malleability. Malleability, children ha, timan-an nato, muni siya ang property of materials nga ma-shape nimo siya or mahimo nimo siya into another shape, different shapes like gold. Like gold, pwede siya mahimo into ring, into bracelet or necklace. Kana siya nga material, ang gold is considered malleable. Another example gani, unsa pa to kung another example sa malleable aside sa gold na atay gitawag nga kanang copper wire. Copper wire, pwede nimo siya mahimo na mga design. Aluminum, pwede sad. And aside from that, silver, pwede sad siya mahimo into another kanang another form. Katong tansan sa lata, kung itong example sa inyo kaganina. Another, second to the last nga property is ductility. Kanang ductility is the ability of material to be drawn into a thin wire nga maggagmay gid siya og maayo. So, like for example to kung gihatag kaganina electric wire, gikan sa dako na electric wire nga dagko, na electric wire nga gagmay, na po electric wire nga gamay gid kay tanan kanang mga like kanang gagamiton sa atong headphone na siya electric wire sa sulod ana, pero grabe na kanipis. I-compare nimo sa mga wire sa poste. Ang wire sa poste dagko kay tanan kay dagko man pud ang gigamit nila ana. So mo na siya mga example sa gitawag nato ductility nga property of material. And then the last dayon
nga property, physical property of material is what we call porosity. And kanang porosity, children, muna siya ang ability sa material nga mo sunop, mo absorb sa water. So ang mga example na kanang sponge nga atong gigamit, foam or paper or mga clothes, mga old clothes, mga trapo nga atong gagamiton, mga muni siya ang example sa materials nga gasunop sila og water. So, all right kids. So, kana siya muto ang mga physical properties of matter. So, muna ang inyong matakol sa lesson 3 sa module 1. So, mora na mga bata. And if you have some comments na amoy mga questions, ibutang lang sa comment section kay para atong mabasa and then ako pong matubag if there's time. And then, don't forget to like and share and then subscribe and push the notification bell para kung nakoy new videos, ma-update mo or ma-notify mo. Alright? So, thank you. See you around and God bless you, kids.